Can you please remove the echo? Why are you laughing at me? Don't you think I don't understand English? Just teasing you, my friend. Can you please remove the echo, please? Still. Hello? Okay. Hello, test mic. Okay, that's it. Okay, Isaiah 55 verse 10. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Verse 11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I send it. Okay? Ang ulan daw po at niebe ay babagsak mula sa langit upang diligan ang lupa. Amen? So lahat ng seed na nasa lupa ay madidiligan at ito ay mabubuhay. Sisibol at mamumunga. May biyayang dala-dala. So ang seed na naitanim ay magbibigay ng buhay sa atin. Magbibigay ng tinapay na kakainin, magbibigay ng seed na muli ay itatanim. May biyayang dala-dala. So, at hindi ito babalik sa langit na walang gagawin. At gayon din naman ang kanyang salita. Gayon din naman daw po ang salita ng Diyos sa umagang ito na atin pong mapapakinggan. Ito daw po ay hindi, kapag ito'y lumabas sa labi ng ating Panginoon, hindi daw po ito babalik na walang gagawin sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. It will serve its purpose. So, His word brings hope to those who are losing hope. It's bring healing to those who are sick because His word is living and active. Amen? Hallelujah. So sa umaga po ito, simple lamang po, mararanasan po natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Are you ready? Amen. So in Hebrews 4:12, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of souls and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So buhay nga at mabisa ang salita ng Diyos, higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ay talim. Tumatagos ito hanggang sa kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. So by listening to His word, our faith grows stronger. There is benefit for the person who listens. The good news is, all the promises of God written in the Bible are for us. Amen? Lahat daw po ng nakasulat na pangako sa Biblia ay para sa ating lahat. Amen po ba? Amen naman kayo dyan. Amen. So the problem is, we don't possess it. We never possess it. So, hindi natin nararanasan. Yun ang problema. Maraming mga pangako, over 3,000 promises na makikita po natin sa Bible, lamang ay hindi po natin nararanasan. Amen? So, okay, again, we need to possess it. Hallelujah. So, there are some promises sa umaga po ito na marinig po natin. God promises to strengthen you. Okay, in Ephesians 3:14-16, okay, next slide, please. Okay, anyway, in Ephesians 3:14-16 says that, for these reasons, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to His riches, His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. So, sabi po dito, according to His riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being.
So, ang Diyos po ay may pangakong kalakasan para sa atin po. Para sa mga nangihina, meron po siyang pangako na kalakasan. Okay? God promised to give you rest. Sa mga tao po na napapagod, Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls." So kung kayo po ay napapagod na at pagod na sa buhay na ito, may pangako po ang Diyos na kapahingahan. Amen? Hallelujah. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Okay? In Philippians 4:19, God promised to take care of your needs. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which you have given to us in Christ Jesus. So, God will supply all your needs according to His glorious riches. Not according to our needs, but according to His glorious riches. Amen. Hallelujah. In Romans 8:28, God promised to work everything out for your good. Amen. So kahit na nagkaka-windang-windang ang buhay mo, as long na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kaya niyang gawing lahat na yan ay para sa ikabubuti mo. God and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Okay? Number 6, God promises you to be with you. Sasamahan ka daw niya. Ano man ang mangyari. Sa gitna man ng kaguluhan, sa gitna man ng bagyo. Amen? Na ngayon po ay nararanasan po natin sa ating bansa. According to Joshua 1:5, I will not fail you or abandon you. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. 7 promises of God to protect you. This in Psalms 91 verse 2. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. God promised freedom from sin. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all wickedness. So if the Son sets you free, you will be free in it. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo po'y pinalaya na ng Panginoon mula po sa kasalanan. Hallelujah. Number 9, God promises that nothing can separate us from Him. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Amen? So, wala daw pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. And lastly, God promises you everlasting life. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Hallelujah. So, for all God's promises have been fulfilled in Christ, with a resounding yes. So, lahat po daw ng ating mga panalangin ay dinidinig ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kahit po yung, lagi ko sinasabi, kahit buntong hilinga yan, alam ng Lord yan kung anong ibig sabihin yan. Amen. Hallelujah. So, kaya, huwag po tayo mag-autabili na lumapit sa Diyos. Napakabuti po ng ating Diyos. And through Christ, our amen, which mean yes, ascends to the glory, ascends to God for His glory. Okay?
Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen. Sa pamamagitan niya para sa ikaluwalhati ng Diyos. Kaya nga po, ang successful Christian lives in the promises of God. Amen? So, ang tunay daw po at totoong Kristiyanong tagumpay ay nabubuhay sa mga pangako ng Diyos. Amen? Tingin po kayo dito. Okay? Yun daw po mga tagumpay na Kristiyano, nabubuhay daw po sila sa mga pangako ng Diyos. Amen? So kung tatanungin po natin ang ating mga sarili, ilan po ba ang pangako ng Diyos ang ating alam? Amen? So kaya nga po, simulan na po natin mag-search. Nandito lamang po sa Bible, makikita po natin ang lahat ng pangako ng Diyos. More than 3,000 promises of God ay matatagpuan po natin sa Bible. Amen? Now, let's move on to our topic. Introduction ko lang po yun. And this is our topic for today. Love one another. Okay? So, in 1 John chapter 4, verse 10 to 12, says that, in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sin, for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. And also in verse 19, says that we love Him because He first loved us. John emphasized in this verse that godly love is not something which originated with man. Rather, it comes from God. There are 4 types of love, says in the Bible. Okay. Number 1 is eros. Sabihin po natin, eros. Okay. It's passionate, intimate love shared between spouses. It celebrates the gift of romance and sexual intimacy within the sanctity of marriage. So again, yun daw po eros ay ano daw po ito, celebrates the gift of romance and sexual intimacy. Again, within the sanctity of marriage. Okay? So, pag wala po doon yung marriage, hindi po pwede ito i-practice. That's it. Amen? Next is extorge. Extorge. Sabay-sabay po tayo. Extorge. Okay. So, love. The love described by Greek word storge, it's best understood as family love. This Greek word describes familial love, the affectionate bond that develops natural between parents and children and brothers and sisters. Okay? Ano po yun? Okay, kayo din nahihirapan. Storge. Okay. Next is Philia. Okay. Philia is type of intimate love within the Bible that most Christians practice towards each other. So, kung natatandaan po ninyo nung tinanong ni Jesus si Peter, sabi niya, do you agape me? Sabi ni Peter, I philia you, Lord. So, yun yung sinagot ni Peter. Okay? And the last is agape. Agape. Okay, agape. So it's the highest of 4 types of love in the Bible. This term defines God's immeasurable, incomparable love for humankind. It is the divine love that comes from God. Agape love is perfect, unconditional, sacrificial, and pure. Agape love is the type of love that we experience, or the love that God has shown us. A love that does not wait for anything in return. The Lord loves you because loves you. Hallelujah. So, kailan po ba natin naranasan? When we have experienced God's love, according to Romans 5:8, while we will still sinners. Okay? Romans 5:8. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Okay? Hallelujah.
perfect, unconditional, sacrificial, and pure love we experienced from God while we were still sinners. God sent His only Son to redeem us from our sins, past, present, and future sins, to erase the word sinner that is attached to our name and identity. So dati kasi ang tawag sa atin, tayo'y mga makasalanan. Mula nung nagkasala po ang ating ninunong si Eva at si Adan, lahat po ng kanyang inanak, lahat ng kanyang ina po ay tinuring na makasalanan, malayo sa Diyos. Amen? So, dati po, for example, Marlong makasalanan. Ganun po yun. Lahat tayo makasalanan sa Diyos. So, which father would offer his child for the safety of others? Even a friend, no one would dare to offer their own child as a sacrifice. So, wala pong isamang ama ang magde-dare na i-offer yung kanyang son para sa kaligtasan ng iba. Amen? But because of God's love for you, He offered His one and only Son, beloved Son, for your salvation. So, ganun kanya kamahal, mga kapatid. God sent His Son into the world at that time when man was in sin, the time when we did not value God. People were so busy with worldly affairs. So, while we were still sinners, in a state of hopelessness, in hopeless situation, experiencing a vicious cycle of defeat. So, paulit na paulit tayo po'y nagkakasala. So, tayo po'y nasa magulong buhay at kawalan ng pag-asa. Doon po yung time na dumating ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. At nung tinanggap po natin siya, ay nagkaroon po tayo ng kapanatagan sa ating buhay. We experience peace. Again, the life of Jesus offered is the proof of God's love for you. Yun daw pong buhay na inoffer ng ating Panginoong Jesus, yun daw po ay ang katibayan na mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga kung minsan-minsan dumadanas ka ng pagsubok, and then sasabihin mo, hindi ka mahal ng Diyos. No, it's not. Yung pong anak niya ay sinend niya sa lupa at siya'y nagdusa. So, yun po yung katibayan na mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. God showed His love for you at the time Jesus was nailed on the cross. He was pierced. Siya'y napako doon po sa krus para po sa ating, para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. The life of the Son became the payment for your sins. Past, present, and future, again, paid in full by the blood of Jesus. Your old self, who was a sinner, is no longer. You have been made righteous now in the sight of God. So kung dati-dati makasalanan ang tingin sa atin ng Diyos, so sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, hindi ka na makasalanan sa harapan ng Diyos. Ikaw ngayon ay isa ng matuwid. Dahil kinuha na ni Jesus ang iyong kasalanan at ibinigay niya sa inyo ang kanyang pagiging matuwid. So taglay-taglay natin ngayon ng katuwiran, meron si Jesus. Hallelujah. So paano kung ako ay nagkasala? What if I commit sin? Will I still be righteous in the eyes of God? The answer is yes. Your status before God will never change. You will remain righteous in the eyes of God. Amen. Because yung righteousness na meron ka, again, hindi yun pinaghirapan mo. Ang naghirap na si Jesus para sa iyo. Kaya ka naging righteous sa harapan ng Diyos. Hallelujah. This is not the result of your action. Otherwise, lagi naman tayo nagkakasala. Amen. Na hindi sinasadya. Amen. So, hindi na babawasan yung pagiging righteous mo sa harapan ng Diyos. You're still the righteousness of God. Hallelujah. He took all your sins and brought it to the cross. You were made righteous by God because of what Jesus did, not because of your good deeds. Your mistakes cannot tarnish your righteousness in the eyes of God. So, hindi kayang dumihan ng iyong pagkakamali ang kalinisang taglay-taglay mo sa harapan ng Diyos. Hallelujah.
But every sin we commit has consequences. Yes, God is angry with sin. Sin is sin. But God loves the sinner. Okay. Bakit nga ba pinadala ng Diyos ang kanyang anak? Dahil mahal ka niya. Hallelujah. Sabihin niyo nga po, mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Hallelujah. So nalulungkot si Lord kapag sinasabi mo na hindi ka mahal ng Diyos. Amen? Dahil kasi buhay ng anak niya yung inalay noon ng kanyang pagmamahal sa iyo. You don't know kung sino si Jesus para sa Ama. Sabi ng salita ng Diyos, He is the treasure of heaven. So ganoon kahalaga si Jesus sa Ama. Amen? So wag mong sasabihin na hindi ka mahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Jesus died not because He committed sin, but because we sinned. We became righteous not because we do good, but because of the good work of Jesus. In our righteousness before God, we have no contributions at all. It's all for Jesus. Hallelujah. Kaya nga, minsan may nagsasabi sa atin na after niya tumanggap kay Lord, lumapit sa unahan, nagtumanggap kay Lord. Pagkatapos noon, nabuhay siya muli sa old life, no? What if after accepting and surrendering your life to God, you continue to sin? Okay? In 1 John 3:9 says that no one who is born of God will continue to sin. Because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. See? So, wala po isa man ang tumanggap sa ating Panginoong Jesus. And yet, nagpatuloy siya sa kanyang dating buhay. So, sinasabi po, because God's seed remains in them. So, kung sakali man na ganoon, maaaring hindi siya totoong tumanggap sa Panginoong Jesus. Okay? And again, ang pagtanggap po sa ating Panginoon ay dapat in two categories. Dapat Lord and Savior. So, if I says Lord, it is the will of Jesus that you follow. Okay? Not your own will. Not your own desires. If there is something you want to happen in your life, and it's not Lord's will, you no longer insist on it. So, hindi mo na ipagpipilitan kapag ka alam mo mali yung iyong gusto. Kapag ka alam mo na hindi kalooban ng Diyos yung iyong gagawin, hindi mo na ito pagpipilitan. Dahil mula nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, siya na yung Panginoon. Siya na yung nakaupo sa puso mo. On the throne of your heart, on our heart, Jesus seated there as Lord, as King, as Master. So, siya na yung sinusunod natin. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. So, kapag alam mo na ikaw ay nagpapasaway na, amen, so, hindi na kalooban ni Lord John. Hallelujah. You need to surrender everything in your life. No area of your life has been exempted. So, wala daw po exempted. Di ba pwedeng pag Friday lang ako, ikaw Panginoon ko. And the rest of the days, hindi na. Ako na yung Lord. So, hindi pwede ganon. Okay? So, if you receive Jesus as your Lord, so, once you receive it, then, hanggang sa huling hininga, He is your Lord. Amen. Hallelujah. So, in every decision, plans, love life, career, financial, sa family, so nakikita po ang wangis ni Kristo. Nakikita ang Christ-likeness sa ating mga buhay. Amen. Kapag tinanggap po naman siyang Savior, if you receive Jesus as your Savior, you accepted Jesus as your Savior, the salvation within you is a gift from God. You are saved because of what Jesus did on the cross and not because of what? Of your good works.
You don't have even the slightest effort to add for that salvation. Kahit small iota of good works, ay wala po tayong idadagdag doon sa kaligtasan na yon. Amen? Yun po ay gift. Hallelujah. Wala pong nagregalo ng relo, then afterwards, sasabihin niya, hulug-hulugan mo na lang. Amen? So kapag yung relo na ibinigay sa regalo, so walang bayad yun, di ba? So yun po yung sinasabi dito. Yung daw pong kaligtasan natin na meron tayo is a gift from God. So wag nawa nagagawa ka ng mabuti at sasabihin mo, pandagdag ko to sa kaligtasan ko. No, it's not. Kapag kaganoon po, winawalang halagahan po natin yung ginawa ni Jesus doon sa cross. Yung ginawa ni Jesus doon sa cross is enough na para tayo ay maligtas. Amen. Ba't tayo gumagawa ng mabuti? Dahil tayo po ay naligtas na. At wag po kayong maglala, may reward po doon. Amen. So magkikita-kita na lang po tayo doon sa langit, then pag malaki yung corona mo, mas maraming good works to. Ganon lang po yon. Amen. So, sino po dito gusto malaki yung corona? Taas po lahat ng kamay. Kasi lahat po tayo gusto natin malaki ang corona. Amen. So alam niyo na ang susi. Amen. Gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Alam mo, for example, pagkatapos ng message na to, may lumapit sa inyo, pautang naman dyan. Si Kuya po yung malakas sumawa. So, alam na this. No, really, mahal tayo ng Diyos. At yung kaligtasan meron tayo ay bunga ng kanyang ginawa sa krus. Okay? So, kaya nga, ang sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for you are saved by grace through faith, and this is not from yourselves, it's God's gift. Not from your works, so that no one can boast. Okay. This is how we should accept Jesus as Lord and Savior. But paano kung if you receive Jesus as Lord only, not Savior? Maaaring siya ay siya yung hari ng buhay mo. At again, gagawa ka ng mabuti para sa kaligtasan mo. So ganoon din po sa isang banda kung tinanggap mo siya bilang Savior mo lang, not Lord. So ito delikado. Why? You believe that you're saved. Sabi ng Ephesians 2:8-9. For you are saved by grace through Christ. Through faith, sorry. So, the thing is, ang katwiran mo, save ka na. So, you can do anything. Anyway, save na ako. So, which is wrong. Again, dapat magkasama yon, Lord and Savior. Hindi pwedeng isa lang. Kasi kung Savior lang, matatagpuan kang nagkakasala pa rin. Dahil ikaw pa rin ang magiging hari ng buhay mo at hindi si Jesus. So, katwiran mo, meron namang 1 John 1:9 na kapag nag-sorry ka, papatawarin ka ng Lord. Again, 1 John 1:9, andyan po ba siya? Sabi po dito ay, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. To cleanse us. So, hindi pwedeng lagi tayo, sumihingi tayo ng ng kapatawaran, and yet nagpapatuloy pa rin tayo sa karumihan, nagpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan. So, sabihin nyo sa kapatid nyo, walang ganun. Amen. So, babalik tayo doon sa unang binasa natin, no one who is born of God will continue to sin. Amen? So, pwede bang palakpakan natin si Lord? God is good. Hallelujah. So, napakabuti ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi yung nandun pa tayo sa old life natin. Ang gulo ng buhay natin, walang kapayapaan. Amen? Laging balisa, laging may kaba. No, subalit nung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, so nawala lahat yun, napalitan ng peace, napalitan ng joy. Amen?
Hallelujah. It is because of God na ibinigay niya sa iyo yung kanyang Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Okay, now, in verse 11 and verse 12, Beloved, if God loves you, if God loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. In John 15 verse 12, sabi po rito ay, ito ang aking utos na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa. Love one another as I have loved you. Gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So dito po tayo nililid ng Lord sa umaga po ito. We just established the love of God, but this is the command of God this morning to love one another. Ito ang aking utos. Okay? Kayo'y magkaibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa iyo. My command is this, love each other as I have loved you. Sabi nung narinig ko dati, love one another, not love another one. Love one another. Amen? It's different thing. Yes. Love another one. So, how the Father loved us, He sacrificed His Son, Jesus, in John 3:16. How Jesus loved us, He gave His life. And then, now, what is Jesus command us? Love one another as I have loved you. So, a kind of love that expects nothing in return. I love you no matter who you are. Amen? Sabi ng isang kanta, mahal kita, maging sino ka man. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Basta't mahal kita. Tingin ka sa kapatid mo, maging sino ka man. Okay? So, yan, pinapatawa ko lang po kayo. So, isa lang po ang nais ng Diyos sa umaga po ito, mga kapatid. Mag-iibigan po tayo. Amen. So, tayo po, we have experienced His love. We'll share it with others. So, they may know how great and magnificent God love is. Okay. Actually, ang ganda-ganda po na message ng Lord sa umagang ito. At tayo'y tinawag niya dito sa ANCF at sa maraming churches din naman po. Okay. But isa po ang ANCF sa tinawag ng Diyos. Okay. Upang una ay ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang pangalawa ay ipadama ang pag-ibig sa isa't isa. Amen? Sabi ko nga, kung hanggang ngayon ikaw ay may sama pa rin ng loob, listen to me. Dito lang po sa harap ng tingin. Kung ikaw ay may sama pa rin ng loob dyan sa kapatid mo, nagsasayang ka lang ng oras. Amen? Dahil tayo'y tinawag para mag-ibigan. Hallelujah. Pagdating natin sa langit, mag-aakapan tayo doon, di ba? Actually, yung tunay mong kapatid dito sa lupa, pagdating mo sa langit, hindi na siya yun. I mean, nabe-break na yung love mo sa kanya. Pagdating doon sa langit, tayo na lahat ay iisa na tayo doon magkakapatid. Kaya nga, yung pagiging magkapatid natin sa isa't isa is eternity. Amen? So, kung meron ka pang kagalit, kung meron ka pang samaan ng loob, diyan, yun, sabi ni Shalom, Enk. So, hindi na yun mahalaga. Amen? Sinasayang lang natin ng sandali. Meron pa ba dito? Meron, no? Umamin kayo. Okay. So, sa umagang ito, ay aalisin na natin yan. Amen?
Hindi natin kailangan niya maniwala kayo sa akin. Pahihirapan lang natin ang ating mga sarili. Amen. Hallelujah. Tuloy po tayo. Romans 12:10. Ayan, maging mapagmahal sa isa't isa bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang inyong kapwa ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo, sa inyong mga sarili. So, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. See? Ganoon ba ang ginagawa natin sa ating kapwa? Kung tayo ba'y sa labas ay may profession tayo, at kapag nakita natin sa loob ang isang helper lang o isang labor, na-i-apply ba natin to? Amen. Amen. So, i-apply natin ngayon ang salitang ito. Naunawaan po natin ngayon ang ibig sabihin nito. Amen. I-apply po natin. Wala po tayong pipiliin dito. Again, sabi ng kanta, maging sino ka man. So, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Clear po ba doon? Sabi ni Brother Paul, are you with me? Colossians 1:13. God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the kingdom of His Son, whom He loves. So, nalis na po tayo ng Diyos doon po sa lugar na kung saan ay nasa kapangyarihan ng kadiliman. We are now in the light, so let us leave behind the way of darkness, resentment, hatred, favoritism, gossip. Instead, let us replace this with love. Love one another. Let's move on. Hallelujah. The day will come when we will be all together in heavenly city of God. Again, hallelujah. So, the truth is, hindi po tayo magkakagalit dito, mga kapatid. So, pagdating natin doon sa langit, doon nagmamahalan tayo. So, dapat i-practice na po natin rito yon. Dito pa lamang tayo sa lupa. Natatandaan ko po, noong bago ako nag-abroad, punta sa Qatar. Then, dumating po ako, I think, gabi. So, hindi ko nakita yung paligid. So, noong umaga na pagkagising ko, binuksan ko po yung pinto, ang bintana, tumingin po ako sa labas. So, nakita ko po yung mga tao, naka-black. So, nagulat ako. Culture shock. Diba? Yung unang first time na tayo nagpunta rito. So, ganoon din po mga kapatid, pagdating po natin sa langit, baka ma-culture shock tayo doon. So, kaya dito pa lamang sa lupa, i-practice na po natin yung love. Dahil sa langit, yun po yung buhay natin doon. Amen? Amen. Hallelujah. So, isa po ang kaaway natin, hindi po tayo, kundi si Satan, ang devil. Sabi po dito in Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in heavenly places. So siya po ang tunay na kaaway natin. Hallelujah. So, ito yung nais ng devil, na tayo po ay magkawatak-watak. Pinag-aaway-away po niya tayo. So, bakit pa ba tayo magpapagamit sa devil? Di ba? It's about time to fight the devil. Amen? In John 10:10 says that the thief comes only to steal and to kill and to destroy. But Jesus said that I have come that they may have life and have it to the full. So He steals the joys and the peace that church has. He extinguishes the fire in our hearts, until we completely grow cold. When the fire is gone,
we can easily be destroyed. Hallelujah. So ito po ginagawa ng devil. So, ninanakaw po niya yung joy na meron tayo dito sa church. At yung fire na nasa sa atin, pinapatay niya po yun. At kung wala na po tayong init sa ating mga puso, then He easily can destroy us. So, madali niya na po tayong magagapi. So, ang isa lang po ang susi, mga kapatid, listen to me right now. Hallelujah. Sabihin niyo dyan sa mga natutulog niyo, katabi, gisingin niyo sila. Ito na po ang susi. So, upang hindi po tayo magkawatak-watak. Amen. Love each other. Amen. So, dahil kapag tayo po ay nag-ibigan sa isa't isa, magkakaroon po tayo ng unity. Amen. Then, we will succeed against the enemy's plans. So, ninanakaw niya po yung joy at peace, meron ng charge. So, pinapatay niya again ang apoy sa ating mga puso hanggang tuluyan tayo mong lamig. Kapag nawala na po ang apoy, madali na po tayo ma-destroy. Amen. So, mga kapatid, stop na po natin yung gossip dito sa church. Stop na po natin yung kung meron man. Amen? Okay na po ba? Lahat? Wala na po. So, naintindihan po natin yung message sa umaga pong ito. Amen? So, yun na po ang message ng Lord sa umaga pong ito. So again, now masasabi na po natin sa ating mga katabi na mahal kita sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Glory to God. Tayo po ay muling tumayo. Let us stand, please. Hallelujah. Meron po ba sa atin na hindi pa tumanggap sa ating Panginoong Jesus? Hallelujah. For those who did not accept Jesus as your Lord and Savior, please follow to my prayer. Close your eyes. Father in heaven, I believe Jesus Christ is the Son of God, that you sent Him to die for my sin, and you raised Him from the dead for my justification. Jesus Christ is my Lord, my Savior, and my God. Thank you, Father, for my sins are forgiven. Now, I am now a child of God, and you are my Abba Father. In Jesus' name, amen. Let's sing unto the Lord. Hallelujah. Let us share the love of Jesus sa bawat isa. We need your grace and your mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your chest, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to give for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me.
Hallelujah. Let your rain fall on us, Lord. Let your rain fall on us. Fall on us, Lord. Salamat po, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat sa inyong pagkilos. Hallelujah. Salamat, marami kang pinalaya sa umagang ito, Lord. Hallelujah. Salamat. At gayon din pa, Panginoon, nagdala ka ng kagalingan sa maraming puso, Panginoon, sa umaga pong ito. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, binago kami ng iyong salita, Panginoon, sa umaga pong ito. Hallelujah. At yan mo, Lord, ng iyong mga salita ay amin pong isabuhay, Panginoon. Ang ipadama sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ang pag-ibig na naranasan namin sa iyo. Pag-ibig na hindi nag-aantay ng kapalit, Panginoon. Pag-ibig na hindi ang sarili ang pinapahalagan, kundi ang pinapahalagan nito ay ang kapakanan ng iba, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa iyo. Dahil sa iyong pag-ibig, Lord, ay wala pong makapaghihiwalay nito, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Salamat po, Lord, nasa church po na ito, Panginoon. Ang pag-ibig mo po, ang siya pong naghahari. Kaya, Lord, marami pong salamat. Tulungan mo kami, Panginoon. Yamo na ma-express namin ang love na naranasan namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sino man makita namin, Panginoon, ay maipadama po namin ang pag-ibig na ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Minsan pa, Panginoon, O God, sa umaga po ito, pinagpala mo ang bawat isa. Muli ay dinadakila ka namin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Thank you, Lord.